Amen. Thank you for that wonderful song. Because He lives, I can face tomorrow. Wonderful song. We are serving a living Savior. Buhi siya igsoon. He is alive. And because He lives, nahatag ay niya iyang kinabuhi para sa ato. Unsa pa ka ang iyang kaya ihatag karon nga buhi siya. Can give more to us mga kaigsunan. Okay? So, by this time, I would like to ask you sa pagbarog mga kaigsunan, manindog ta. And ato ang pagbabasahon ang giingon sa pulong sa atong Ginoo. And atong basahon ang Jude 24. Jude 24. Let's begin sa atong study karon sa verse 24. If you're there, please say amen. The Bible says, "Now unto Him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy." Let's pray. Father in heaven, thank you, Lord, sa imong kaayo nga gihatag kanamo, Amahan. I pray that the Word of God this afternoon will clear some doubts sa imong mga anak, Amahan, and it will become one of the weapons that we could use to defend, Lord, sa mga gaatake sa pagtuo sa maayong balita, Ginoo, nga naghimog, nagbiay-biay sa imuhang gibuhat sa cross. I pray, Lord, that people will really be assured sa kaluwasan, Ginoo, nga imong gihatag kanamo. Thank you for the way you will bless. Uban ni ang imong ubos nga alagad, Amahan, nga mahimong masaysay ang imong pulong sa pinasahi o matuod nga pamaagi. Sa ngalan ni Jesus, gipangayo namo ang tanan. Amen. Palihog manglingkod ang tanan. In the past week, sa every time nga nagatulog ko, every night, I am listening to sermons and sometimes debates. So muna akong ginahimong pampatulog. So every night, every day, muna akong ginabuhat. And I came across to a debate, local debate dito sa Pilipinas. And I have listened to a preacher o pastor. Iyang kalaban is Catholic faith defender. And this pastor is defending the doctrine about once saved, always saved. And sumala pa niya sa maong preacher nga peculiar kuno kayo nga doktrina ang iyang gina-defend. It's very, very peculiar. Kay talag sa daw mahisgutan. And ato makita mga kaigsunan, sumala pa niya, even in the church nga iyang ginalid, dili nila ni permintima istoryahan. And as I have listened sa maong debate mga kaigsunan, I have noticed nga dili kay niya mapabarog pag-ayo ang maong doktrina. Dili kay niya mapabarog. Even him, nasa mga butang nga ka-overlook siguro, sa iyang kakulba, dili siguro siya debater. Okay, and I am imagining kung ako siguro dito, parihara sa gapon ako ang mabuhat because I am not also a debater. Now, karon, I was very, very burdened. Ako na o ginana ang understanding niya sa maong doktrina. How about the people nga iyang ginalid? So I was very, very burdened because it's very, very important belief of the Christian faith, mga kaigsunan. So today, I would like to clear up things. I am not saying that I will have a better presentation than that person, but I will do my best para ato ning matanaw karon mga kaigsunan kung unsa ning once saved, always saved. Is it biblical? Once saved, always saved. Is it biblical? Itong pangutanon, itong gagalingon. Biblical ba ni mga kaigsunan? So, ang once saved, always saved, nagatuo nga sa diha nga ang usa ka tao makaangko na siya og matuod gayud nga kaluwasan, genuine salvation,
Kana nga kaluwasan nga iyang naangkon, dili na gyud mawala sa iyaha. So muna ang once saved, always saved. Once you are genuinely saved, you will never be unsaved anymore. Dili na ka mahimong unsaved. See? So muna siya ang proposition. Now, ang pangutana karon, unsa bara katinuod og ngano kita nga mga Kristohanon nagtuo man aning once saved, always saved. So I will be giving you 5 things karon mga kaigsunan. Dito maglangan. Number 1, nganong nagatuo tag once saved, always saved? Why nga ang tao pag maluwas na siya, di na gyud mawala ang iyang kaluwasan? Number 1 is because of the nature of our justification. The nature of our justification. Tanawin mo ang Bible in the book of Romans chapter 5. Look at this. In verse 9, paingon sa verse 10 mga kaigsuonan, the Bible says, much more than being now, look at this, being now justified by His blood, we shall be saved from the wrath through Him. So our justification, mga kaigsuonan, was based on the sacrifice, perfect sacrifice of the blood of Christ, and we shall be saved from the wrath through Him. For if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. Look at this. Much more, being reconciled, we shall be saved by His life. Di ba ako nang gi-explain ang argument ni ini? Si Ginoong Hesus, kaya niyang nahatag ang iyang kinabuhi para sa atwa in order for us to be reconciled to the Father because we are enemies of God. Kay magkasala ta. But now that Christ died, He paid our sins through His blood. Atong makitaan mga kaigsunan, we are reconciled to God. Now, na-reconcile naman nga sa Ginoo, og nahatag manggani ni Kristo ang iyang kaugalingong kinabuhi para nimo. And now that He lives, He's alive. Kung nahatag niya iyang kinabuhi, karon nga buhi siya, unsa pa kaha ang kaya niyang buhaton para nimo? Pananglitan inani, para tong mas masabtan. Pananglitan karon, nay usa ka tawo nga giluwas kaniya o gihatag gid niya iyang kinabuhi para nimo, para lang gyud nga mabuhi ka, dili ka mamatay kay na-danger ka. Pananglitan karon, naay gusto mo patay nimo. Unya kaning tawhanan nahigugma kay para sa imuha, gipangga kaniya ni adto siya sa imoy nakiglayog sa mapatay nimo hangtod nga siya gyud namatay, gihatag niya iyang kinabuhi para nimo. Now karon, kay gihatag naman niya iyang kinabuhi para nimo mga kaigsunan, pananglitan, natagaan siya chance nga mabuhi pag-usab. Karon magsaad siya sa imuha, oy, ihatag na ko ang tanan para sa imuha. Magduwa-duwa ba ka nga tinud-on niya hatag ang tanan para nimo? Di na ka magduwa-duwa. Nganuman, nahatag na kay niya iyang best, nahatag na kay niya ang pinaka-importante sa iya, ang iyang kinabuhi, unsa pa ka ang ubang butang. So there is nothing on earth nga di na niya kayang ihatag nimo nganuman, the best is already given. Now in Romans chapter 8 verse 32 mga kaigsuonan, unsa man ang giingon sa pulong sa Ginoo, He that spared not His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Nahatag na kay niya ang iyang anak, unsa pa ka ang ubang butang. There was a man in England nga giingnan siya sa usa ka pastor nga, "Sir, you are always generous to the missions. And sometimes I notice nga halos ihatag na nimo ang tanan, why mabilin nimo para sa missions. Why is that? Nganong inaana ka ka-generous sa mission? Di ba kasayangan sa imong kwarta?" Sumala ang tubag pa niya, "I have already given my son to the mission. And the most important for me is my son. And because I have already given the most important for me, man is nothing for me." Kay gihatag na ako ang pinaka-importante ang akong anak. So ato makit-an mga kaigsunan, the nature of our justification, it was we are declared righteous
not on the basis of our works, not on the basis of our effort, but on the basis of the work of Christ and the righteousness of Christ. Diha nakabase ang ato ang pagkamatarong atong justification mga kaigsuonan. Kung tanawon nimo ang Bible, please 2 Corinthians chapter 5 sa verse 21. The Bible says, "For he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the what? Righteousness of God in him." So we can become declared righteous in him, through him. So atong makitaan, ang atong justification, we are declared righteous through the merit of the work of Christ. The basis of Christ's righteousness. You see? Now in Hebrews, anawang Hebrews mga kaigsunan, kung unsa ning paglimpyo sa Ginoo sa atua, unsa gyud ni katinud-anay, in Hebrews chapter 10 sa verse 10, look at this, the Bible says, "By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all." So, the offering of the body of Christ, we are sanctified. Nalimpyuhan ta. And now, look at this, verse 14. "For by one offering, He hath what? Perfected forever them that are sanctified." So, you are sanctified through the offering of Christ, and they that are sanctified are perfected forever. You see? Inari na ng ganap. Perfected. You see? So atong makitaan mga kaigsunan, the basis of our justification is not our own effort, but the works of Christ Himself, the offering of His body. Importante kayo ang kinabuhi sa anak sa Dios mga kaigsunan. O gibayad alang sa imong kaluwasan, and you are declared righteous because of Him. Gibayaran ang imong sala. Pinagi niya. So that's the basis of justification. Dili basta-basta atong justification mga kaigsunan. Now we have known nga, when we talk about salvation, muingon ta, naluwas na ka, atong tubag na tama, naluwas na, maluwas pa lang, or ginaluwas pa lang, o maluwas pa lang. Naluwas na, ginaluwas pa lang, o maluwas pa lang. So nga man na, pastor? You see, ang ato mang salvation man God is na ay past, present, o future. So let's talk about the past tense of our salvation. Past tense meaning you are justified. Na-justify na ka. In Ephesians chapter 2, mga kaigsunan, when the Apostle Paul was talking to the Ephesian people, unsa man ang iyang giingon? Verse 8, "For by grace are ye what?" Past tense or present tense or future tense? Past tense. "Are ye saved? For by grace are ye saved through faith. And that not of yourselves, it is the gift of God." So you were saved. See, naluwas ka na. And that's the past tense. Giluwas ka na sa Ginoo. So, when we talk about salvation, it talks about something that had already happened before. Had already happened in the past. You were saved. You see? Now, how about the present tense of our salvation? Kung tanawon nimo mga kaigs, ang 1 Corinthians chapter 1, di lang na ito makita kayo sa King James Version, pero atong basahon mga kaigsunan, 1 Corinthians chapter 1, sa verse 18, "For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved." Past tense gihapon diri. Pero kung tanawon nimo mga kaigsunan ang iyang Greek, it means to us which are being saved. We are talking about the present. You are being saved. Ginaluwas kas Ginoo in the present mga kaigsunan. Kung tanawon nimo ang Hebrews chapter 7 and verse 25, 7 verse 25 mga kaigsunan, because if the past tense of our salvation is justification, the present tense of our salvation is sanctification. Kung tanawon nimo Hebrews 7:25, if you're there, please say amen. Now, ang giingon sa pulong sa Ginoo, "Wherefore, He is able also to save them to the uttermost." So, katong ginaluwas niya karon, kaya niya luwason hangtod sa katapusan. Why? "That come unto God by Him, seeing He ever liveth to make intercession for them."
You see, so He ever liveth to make intercession for us. Buhi ang Ginoo, and He is making intercession for us. That's the present tense of salvation. In 1 Thessalonians chapter 5, mga kaigsunan, talking about sanctification with the word sanctification, 1 Thessalonians chapter 5, sa verse 23. And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God, your whole spirit and soul and body be what? Preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. You see, so God will sanctify us and He will preserve us. Kinsang trabaho ang pag-preserve sa ato bang kaugalingon nga trabaho ang pag-preserve sa going back sa ang first text kanina, verse 24 sa Jude, now unto Him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy. So God is able to keep you from falling. It is His job, His responsibility nga bantayan ka, mga kaigsuunan. How about the future tense of our salvation? Kung tanawin mo ang Romans chapter 13 verse 11, mga kaigsuunan, imong makitaan din ha ang future tense, ang atong glorification. The Bible says in Romans chapter 13 sa verse 11, and that knowing the time, and now it is high time to awake out of sleep, for now is our salvation what? Nearer than when we believe. Doon na, hapit na gid na utong kalawasan. So the Bible also talks about salvation nga umaabutay pa lang. And that is glorification. Because we are saved from our sins. When you are justified, you are saved from the penalty of sin. Muna hindi na ka maimpirno. And when you are living here sa kalibutan, samtang ang Ginoo gitawag gatabang sa imuha nga magkinabuhig maayo, you are sanctified. That is salvation from the power of sin. Dili ka madaog sa gahom sa sala. Kay makalikay kag pagpakasala, sanctification. And the future glorification, kanang mo na kaglangit, mo na ang gitawag nga glorification. You are saved from the presence of sin. Wala nagisala kay tuwa na kadto sa gingarian sa Ginoo. You see? And now, mga kaigsunan, ang pangutana karon, once saved, always saved. Unsa man nato kasigurado nga kanang tulo ka stages sa salvation, justification, sanctification o glorification, past, present o future, kana nga tulo ka stages is ma-sure na gyud ka kung na-justify na ka nga makalaos na yung glorification. You see, tanan ba nga mga na-justify na, sure na ba gyud ang tanan nga muagig sanctification o niya mag-glorify gyud ayon diretso pag-abot sa panahon? Sure na ba ang tanan? Mo na ang pangutana karon. Kay og natay makita sa Bible, mga kaigsunan, that all those who are justified will be glorified, then atong masabtan that all people who believe in the Lord Jesus Christ, justified by faith, then all of them will be saved, one day glorified. So tinuod ang once saved, always saved. Now, nabana sa Bible, of course, in Romans chapter 8, familiar verse ni sa inyo ha, na I hope nga inyo ning ma-appreciate, mga kaigsunan. Verse 29. For whom He did foreknow, meaning God know beforehand. Yang gi-foreknow, usahay man God, we are trying to give meaning aning mga foreknow, for knowledge of God. So it only means to know beforehand. Gi-foreknow sa Ginoo. Gihibalo niya una. So panahitabo. God foreknow. He also did predestinate to be conformed to the image of His Son. So katong gipang foreknow sa Ginoo, gi-predestinate sa Ginoo nga mahimo nang susama sa dagway sa iyang anak. You see, pananglitan karon. Akong i-foreknow, palitan ako'y gahom. Akong i-foreknow nga si Brother Ferlo palitan akong Ginoo ha, kabalo ko pananglitan. Akong i-foreknow nga sa Brother Ferlo mag-eskwela og Bible school. Kuyaw kayo. See? O ako i-foreknow now. Kung ako ang Ginoo, akong i-predestinate nga si Brother Perlo, kaya nag-eskwela man sa Bible School, kabalo na akong daan, mahimo og yun siyang pastor. Pananglitan ni nana. So muna ang ginaingon diri, gi-foreknow daan sa Ginoo, o katong iyang ipang foreknow nga mga tao, iyang gi-predestinate nga mahimo og yun silang susama sa dagway sa iyang anak. Okay? Predestination, mga kaigsuunan, is to know the destination of a one person, determine the destination of the one person sa wala pa nahitabo. Pananglitan karon. Na ako'y gipangpili na ako ning
kaning mga tao, panalitan, kaning mga set nga mga tao diri naglingkod, akong gipili nga mahimo sila badminton player. So karon, kay ako may ilang trainer, akong i-predestinate nga pagkahuman sa ilang training, mahimo na sila og mga maayo kay modula og badminton. Muna ginapasabot ana. So ang Ginoo, katong mga nagtuo kang Kristo, katong giforno niya, iyang gipredestinate nga mahimo og silang susama kang Ginoong Hesus. Now, that he might be the firstborn of many brethren. And look at this, verse 30. Moreover, whom he did predestinate, them he also called. And them he called, he also what? Justified. And whom he justified, them he also what? Glorified. So in the eyes of God, ang mga, sa matas Ginoo mga kaigsunan, tanan nga mga tao nga nangaluwas na, tanan nga mga tao nga na-justify na, na-glorify na sa iyang pananaw. In the timeline of God, you are already glorified. Kay ang giingon sa pulong sa Ginoo, in this golden chain of redemption, tanan nga mga na-justified na, sure na gyud nga mag-glorify sila. That's why we believe that once you are truly justified, you will be glorified in the future also. Malangit gyud ka. You see? Once you are saved, you are always saved. Once you are justified, you will really be glorified. Kasi nag-ingon, pulong sa Ginoo. That's why we believe in this doctrine, once saved, always saved. You see? And remember mga kaigsunan, it's the work of God. Trabaho ni siya sa Ginoo. Dili ni ato ang trabaho. Tanaw nimo, I will give you a lot of verses. John chapter 4, verse 14 to 15. John chapter 4, verses 14 to 15. The Bible says, "But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up to what? Everlasting life." You see? And atong makitaan mga kaigsunan that according sa pulong sa Ginoo in chapter 7, 37 to 39, this water is the Spirit. And now, when you believe in the Lord Jesus Christ, you were sealed by the Spirit in Ephesians chapter 1, verse 14. So atong makitaan mga kaigsunan, because the Spirit is already in you, that Spirit is the spring of eternal life. Naalagid kay kinabuhi nga walay katapusan. And it is the job of God. Trabaho sa Ginoo mga kaigsunan ang atong kaluwasan. Mauna nga giingon sa chapter 10, verse 27 to 30, ang giingon sa pulong sa Ginoo. The Bible says, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them what? Eternal life. I give unto them eternal life." Na. "And they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my hand." So ang kaning gihatag mga I give unto them. Na. Katong mga nahimo na kong karniro, akong gitagaan og kinabuhing walay katapusan, og wala na'y makailog sa ila. So you see, that's once I've always saved. Once you are a sheep of God, having eternal life, you will always have this eternal life because no man can pluck you out from the hands of God. It's the job of God. Diba? Atong gibasa sa Jude 24, He is able. Trabaho sa Ginoo. And it's not our works. Because we can fail. Dili nato trabaho ang pagluwas sa atong mga kaugalingon, mga kaigsunan. Because if it is our job to save and to keep us saved, then atong makita mga kaigsunan nga ma-fail ta. We will fail if we keep ourselves saved by our works. In Romans 11 verse 6, unsang giingon sa pulong sa Ginoo, klaro gid kayo nga dili pwede isagol ang grasya og buhat. And if by grace, then is it no more of what? Works. Otherwise grace is no more grace. But if it be of works, then it is no more grace. Otherwise, works is no more works. Very simple. Di mo pwede isagol mga kaigsunan ang works o ang grace. Kung ang kaluwasan, grasya gid na. Kung works, then works na lang tanan mga kaigsunan. You see? So ato makita nga dili gyud isagol ang binuhatan. Kay kung kung gitawag nga binuhatan pa ang nato, perpekto ba ang gusto sa Ginoo?
Ingon pa ni Jesus Christ, Matthew 5:48, be therefore perfect as my heavenly Father which is perfect. Perfecto akong Ama, dapat mahimo po yung perfecto. And Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned, we are all sinners. So how can you be perfect? Possible. But Christ is perfect. Romans chapter 5 verse 1, unsa tong access para aning justification? Unsa tong angay buhaton para aton ing maangkon? Romans 5 verse 1, therefore, being justified by what? Faith. We have peace with God. Tungod kina-justify na ka pinagis pagtuo na nakay faith, na nakay peace with God. So kung future pa ning justification, kaning justification, sunod pa ni, wala kay peace sa Ginoo karon. You see? So we have peace with God because we are justified by faith. Na matarong na dias pagtuo. Through the Lord Jesus Christ. By whom, look at this, we have access by what? Faith into this grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. So ang atong access or atong tulay para aton ning maangkon is faith. Ang grasya nga katong kaluwasan nga way bayad nga gibuhat ni Kristo para nimo, ang imong access para yung maangkon dili works kundi imong pagtuo. Salig kaniya igsuon og imo ning gitawag nga maangkon. Mabitaw na nga dili gid works, klaro kayo. Romans chapter 4. Romans chapter 4 verse 5, the Bible says, if you're there, please say amen. The Bible says, but to him that what? Worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is what? Perting klaro ha. Kaniya nga wala nagabuhat, apan nagatuo, kaniya nga nagamatarong. Ang iyang pagtuo, giisip na nga pagkamatarong alang kaniya. Pagkaklaro mga kaigsunan. And they will use the book of James, nga nag-ingon po din sa James, nga sa Abraham was justified by works. Pero mga kaigsunan nato makitaan, may una. Justified by faith si Abraham? Human ang justified by works? He was justified by faith first. Aya tong justification by works. Kaya ang context sa James mga kaigsunan, katong paghalad ni Abraham sa iyang anak. Na anak na si Isaac. So, ang iyang pagtuo karon must be justified by works, kay may bawaan nga tinuod iyang pagtuo tungod sa iyang binuhatan. But long before, sa diyang nagsad ang Ginoo nga Abraham makaanak ka, sa pagtiguang na kay siya, iyang asawa tiguang na nagtuo siya, ingon ang Ginoo ang iyang pagtuo giisip nga iyang pagkamatarong. So long before, he was already justified by faith. Kay why pulos ang imong justification by works if you are not first justified by faith? Ang justification by works, mga kaigsunan, dili ikaw ang gi-justify, kung dili ang imong pagtuo. O tinuod ba? Kay kung ang imo ang gitawag nga pagtuo, walay binuhatan patay. Ang pagtuo nga walay binuhatan patay. Meaning, unsa man ang kaluwasan, pagtuo buhat, dili, pagtuo nga nagabuhat. Muna'y klaro. You see? Kay kung pagtuo buhat, sukway nas Biblia. Kaya nga naman, ingon ang Bible, kung grasya, way labot buhat. Kung buhat, way labot grasya. Kaya kung ang buhat na grasya, di na siya grasya. You see? Klaro kay sa Biblia. Higalig son. I don't know why these people are trying to convince themselves nga tinuod sila. Now, atong gitawag nga makita mga igsoon. This is why si Apostle Paul, tungod ani nga mga butang, si Apostle Paul, sigurado gyud kay siya nga malangit siya. Kaya di man kita, di ba tanawa ganiha? Kinsa di gyud katrabaho sa tong kaluwasan. Philippians chapter 2 verse 12. Paborito ra ba nis mga kulto gamiton nga verse 12. Wherefore my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Work out your own salvation. Pananglitan mga kaigsunan. Ang ilang ginaingon, pag-work out daw para masave ka. Mo ba ginaingon sa text nila work out your own salvation. Pag maingon ko sa imo karon nga, work out your biceps and your triceps. Si pasabot na kay bicep ug tricep daan wala. Naa. You see? Unsan? Bukog lang lugar siya para pag anana ni mahimo sang bicep ug tricep. You see? When I say work out your leg muscle.
i-workout nimo, meaning na kay leg muscle, i-exercise nimo para mas makusgan siya. Work out your salvation, meaning na kay salvation daan, imong gina-workout para makita sa mga katawan. And kinsa may mutabang sa imo ha? Kinsa may mutrabaho na ikaw? No. You will be enabled by God. Verse 13, for it is what? God which what? In you both to will and to do His good pleasure. Kinsa kuno imo tabang nimo? Ang mo-work? God. God Himself. You see? People are using this verse 12. Giputol, ilaw sa verse 13, di ba? Dili na mao imong gipasabot. You see? No ato makitaan, because of this assurance si Apostle Paul, makaingon gid siya, human gumamatay, langit gid ko padulong. Makaingon si Apostle Paul, baptist si Paul. Nga naman, muangkon man siyang langit sa padulong. You see? Kay kaning mga Katoliko, di ba, muangkon nga malangit daw. Sa ato pa, baptist si Paul. Dili gid baptist by name, but baptist by belief. So, dili na ito panlaban mga kaigsunan nga baptist gid ang ilahang pangalan. Ganito. No, of course not. We are not that narrow-minded. Ang importante, dili ang pangalan, kundi ang ginatuuhan. You see? Na ato makita mga kaigsunan. In, the Bible says in Philippians chapter 1, unsa man ang giingon ni Paul, verse 21, for to me to live is Christ, and to die is gain. 23, for I am in a strait betwixt two, having desire to depart, and to be with Christ, which is far better. So, Apostle Paul know, nga after mamatay siya, he will be with Christ. Sure siya, nga luwas siya. In 2 Corinthians chapter 5, okay, tanawan ninyo inyong mga Biblia, mga kaigsunan. The Bible says, verse 6, therefore we are always what? Confidence. Kung sa Philippians, ay yung gigamit, ay, di ba? So, siya lang to. Masa, si Paul naman na. Si Paul good na. Apostol good na. Kabalo good na siya nga malangit sa pagkahuman. Pero karon kay we naman yung gigamit, giapil man yung taga-Korinto. O kanay mga taga-Korinto, mga gahig ulo, mga immoral, mga daotang mga tao. Actually, basahon mo ang context. Pero gamit niya we. Therefore we are always confident knowing that whilst we are at home in the body, we are absent from the Lord. Verse 8, we are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be what? Present with the Lord. So sure si Paul, uban ang mga taga-Korinto nga matay sila, langit sila padulong. So they are baptized by principle. You see? They believe also in this, one saved, always saved. Sure kay si Paul nga malangit siya, kaya nga naman, na-justify naman siya. Kung na-justify na siya, he knows that God will work in him para makig-uban na sa Ginoo after death, mga kaigsunan. And number 3 argument, mga kaigsunan, di lang kay the nature of our justification, di lang kay all that who are truly justified will be glorified. Number 3, we are sealed by the Spirit. Gisiliwan ka na. You see? Kung sa may trabaho sa silyo, tulo ka buk trabaho sa silyo, nakadumdum mo. Ha? Ang unang trabaho sa silyo, for protection. Diba, silyuhan mo na ang usa ka pagkaon para dili mahugawan. Protection. Number 2, unsa ang gitawag nga trabaho sa silyo? For name. Ha? Sam? O ownership. Pangalan. Nana sa imuha ang Ginoo, gipanganlan na kaniya, ako ni, di ba? Ang silyo sa Nature Spring gid nakabutang, meaning ang tagiya Nature Spring. Gisilyohan ka sa Ginoo, meaning giangkon nga sino, ako ni, wala makailog ani. And gisilyohan ni mga sa kabutang, finish transaction. Aya ihatag sa imuhang tubig, ila sa nang silyuhan, aya ihatag sa imo, meaning humana. Aya ka makaangkon og seal sa imong pag-graduate, sa imong diploma, meaning nakahumana ka. Finish transaction. Humana ang kaluwasan. Tanawa ang gayong sa Biblia, Ephesians chapter 1. Verse 13, mga kaigsunan. Unsang gingon sa Biblia, in whom we also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe. Human daw ka mo tuo. After that ye believe. Wala na ingon nga after that ye die. After that ye believe. You hear what? Sealed with the Holy Spirit of promise. Unya, unsa ko itong eternal life gani? John chapter 7, mga kaigsunan, itong balikan. Atong silyo, ang balaang espiritu. And ato makitaan in John chapter 7, mga kaigsunan, abrihin ninyo ang inyong gitawag mga Biblia, verse 37, in the last day, the great day of the feast,
Jesus stood and cried, saying, If any man thirst, let him come unto me and drink. He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. Katong ingon sa John chapter 4, makaangkon kag eternal life. Na unsay pasabot ni Ginoong Hesus 39. But this spake he of the what? Spirit, which they that believe on him should receive. Ang mga nagtuo makadawat, nadawat na nimo ang balaang espiritu kay nagtuo ka, you will sealed. And katusya ang balaang espiritu will be the spring of living water unto eternal life. Piting klaruha. Ang butahan na, giyon sa nagbasa ang Biblia, mga kaigsunan. You see? Now, hangtod kanus ang imuang seal, chapter 4, verse 30, the Bible says, And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Until the day of redemption. Kanus aman yung redemption, Pastor? When will it happen, kaning day of redemption? Kanus aman ni mahitabo? Atong balikan ang 1:14, mga kaigsunan. The Bible says in 1:14 sa Ephesians, which is the earnest of our inheritance. Ang spirit, ang seal, the earnest of our inheritance. Kabantay ka naman, palit ka. Kinsay nakasulay sa inyo, magpait og yuta. Or magpait kag sakyanan. Na gitawag nga earnest money. Kanang earnest money, mo na ang imong down payment para katong item or yuta or unsa ba imong ginapalit, dili na ihatag sa lain. Kaya naghatag na kag earnest money. Murag down payment kibali ba? Munang earnest money. Panang, oy tagaan di kag 500,000 ha, ayaw na ibaligyag lain. So katong imong gitagaag earnest money, dili to niya ibaligyag lain. Kaya naman, naka-down ka na. Muning earnest diri, the earnest of our inheritance. The Bible says, until the redemption. Redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. Nanday purchase possession, gipalit na daan sa Ginoo, naka-reserve na sa imuha. Mabitaw nang giingon sa 1 Peter chapter 1 verse 4. Okay? Makonect nimo ang pulong sa Ginoo, klaro gyud kayo. Verse 4, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Unang inheritance nimo. Unya ang earnest, ang Holy Spirit, maimo na gyud ni kay ngano man gisilyuhan ka sa Holy Spirit. You see, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. You see? So kadong imong kaning redemption ay kaning inheritance, imo na gyud ni reserve sa langit kay ngano man nanay down payment. I-redeem na lang nimo. Sa purchase possession na siya. Meaning gibayra na nanadya imo na daan. Huwato na lang naman doon nakadito kay maimo na. Kaya na earnest money pag kanindot, di ba? Unya, atong gilat itong lawas. Sa Romans chapter 8, mga kaigsunan, tanawa ang atong lawas. Unsa man naman day ni itong lawas di ay, the Bible says, kay di ba kay redemption itong istoryahan, until the day of redemption. Unsa itong i-redeem? Gawas atong mga incorruptible nga mga inheritance sa langit, napaisa. Atong i-redeem, verse 23, 8:23. And not only they, but ourselves also, which have the first fruit of the Spirit, even we, ourselves, groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the what? Of our body. Sa panahon nga kaning atong lawas, redemption of our body, bag-oho na ni. Maun sa mga imong lawas, Pastor, Book of Philippians, mga kaigsuunan, abrihin ninyo. Inyuhang gitawag nga mga Biblia, Philippians chapter 3, verse 20 and 21. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, who shall what? Change our vile body, that it may be fashioned like unto His glorious body, according to the working whereby He is able even to subdue all things unto Himself. Glorious body ihatag sa Ginoo. Unsa ang earnest nga ma-redeem nimo nimong bagong lawas nga di na gid madunot nga naka-reserve na gid sa imuha. Ang Holy Spirit nga nagsilyo sa imuha. Mao toy mo spring unto everlasting life. Kay mo toy silyo, mo toy imong pruweba nga luwas ka na. Anak na ka sa Dios. Nga di na gid nawala imong kalawasan nga naman gid down payment nas Ginoo pinaagi sa Holy Spirit na nagpuyo nimo. Perting klaruhas Biblia, mga kaigsunan. I don't know why people do not understand this. I just don't know. You see?
So, we are sealed. Number 4, mga kaigsunan, nga reason why we believe in one save, always save, it is not a downplaying of good works. Muna iba ito sa una. It is not a downplaying of good works. Nay mga nakita na ko sa kuan. Ito, si Soriano pa, Soriano, namatay naman Soriano, mahawa pa sa purgatorio yung galag. Bitaw, so nama. Basta nihapit pa itong purgatorio Soriano, bitaw, binuang lang. So, Soriano pa istoryahon, alam niyo, ang Baptist ang pinakamasamang relihiyon sa buong mundo. So, bakit? Kasi sabi niya, once saved, always saved. Kaya yung mga tao, pwede nang gumawa ng masama, pwede nang mangalunya, pwede nang, pwede nang maghimod og immoral nga butang, pwede nang mangawat, pwede nang unsa-unsa. Kay, saved naman daw. Di na ako na magboto og maayo kayo, dahil hindi na kailangan ang mabuting gawa is, ito na ang kanilang pag sure, waka kasabot sa imong giistoryahan. You don't understand what you attack. Do not attack strawman because attacking strawman will not help you in an argument. You need to know what that person believe and attack what that person believe. Ayaw paghimog strawman. Now, unsa man day ang giingon sa pulong sa Ginoo about works. Tanawa ha. Di ba sa Titus chapter 3 mga kaigsunan, listen carefully mga Kristohanon, kay naapoy mga Baptist karon, nga po kasabot sa ilang ginatudlo. Labi na ning mga born agoy, nga pinin daw ka bisag maghimo bisag unsang butang kung naluwas na ka. Di na mao. Tanawa. Titus chapter 3 verse 5, look at this. Di ba una, giklaro niya nga way labot ang buhat sa kaluwasan. Gisure gyud ni Paul, not by works of righteousness which we have done, but according to his what? He saved us. Giluwas na niya by the washing of regeneration and the renewing of the Holy Spirit. We are already saved. Why? Pinaagi sa kaluoy sa Ginoo. And now, mga kaigsunan, una, sa verse 5, giklaro ni Paul nga walay labot ang work sa kaluwasan. Pero, tanawang verse 8. Awang verse 8. This is a faithful saying. And these things I will that thou affirm constantly. Balik-balik kag istorya. So meaning, me as a pastor, this is my responsibility akong balik-balikon constantly. That they which have what? Believe. Katong mga nagtuo na, meaning katong mga nangaluwas na, they that believed in God might be careful to what? These things are good and profitable unto men. Anong dapat i-maintain man mo ang good works? Katong mga nagtuo na, those who believe, they must maintain good works. Kaya ang target sa Ginoo, chapter 2 verse 14. Muning target sa Ginoo, who gave Himself for us, that He might redeem us from all and purify unto Himself a peculiar people zealous of good works. Ang maumitaw na, nga mabalik ka, it is God who will help us to will and to do His good pleasure. Siya mutabang sa atua, siyang mag-preserve sa atua. Kay kabalo siya, nga maglisod ta, o kita mo'y mabanda itong kalawasan. You see? Muna sa Ephesians chapter 2, mga kaigsunan, ang katong good works dito nga nakabutang, tanawa, Ephesians 2, di ba? Klaro gid ka sa verse 9. Si Apostle Paul, aya niya isulti ang works, iya sa yung karuhon nga way labot ang works kaluwasan. Kay para dili maglibog, pero ambot na mga tao karon maglibog yun. Ambot lang yun sa pagbasa ng Biblia. Verse 9, giklaro ni Paul, not of works, lest any man should. Huwag ilabot buhat kay ang tao magpasigarbo. Pero, pagkahuman niya, klaro nga way labot ang buhat sa kaluwasan, ang giingon niya sa verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto ngadto sa maayong binuhatan. So, ang order, salvation, aya pa dayon ang good works. Dili pwede, faith of works, aya ang salvation. No, salvation, believe, aya dayon ang good works because we are created unto, ngadto sa maayong binuhatan. Pagkaklaro, klaro pa si Rox mga kaigsunan. You see? So why is this is misunderstood by people in our time today? Now, naitaw nga nanginambog na siyang may binuhatan. Matthew 7, nanginambog siya. Adlaw sa paghukom. Nambog sa Ginoo. Tanawa gani verse 22.
7:22. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works. Ay, hinambog siya, Lord, may akong buhat, Ginoo. Nagpahawa kog mga yawa, Ginoong Dios. Naghimo kog mga wonderful works, Ginoo. Pero unsa may tawag ni Jesus Christ sa iyang works? Nga wonderful works niya ngayang saligan. 23. And then will I profess unto them, I never knew you, depart from me, ye that work what? Ang yang ingon, I did good works, Ginoo. Good works biya na magpaula kag yawa. Di ba? Good works biya na maghimo kag milagro pinagis ngalan sa Ginoo. Wonderful works pinagis ang ngalan ni Kristo Jesus. Pero ang problema, ang iyang gisaligan nga dawaton just Ginoo ang iyang wonderful works. Pagtanaw sa Ginoo, kaya ang iyang gisaligan, iyang wonderful works, dakong insulto sa iyang anak. Sa ato pa, wa nimo gisaligan ang wonderful work sa akong anak, nagpakamatay sa krus para nimo. Ang imong gisaligan, ang imong kaugalingong wonderful works. That's why your works, even that is good, it is iniquity in my eyes. Hugaw na. Nganuman, kay mao yang gisaligan. Nang hinambog sa Ginoo. So abot, di ba, mao na, not of works, lest any man should boast. Anawang nang hinambog, ang bugiro man. Ang iyang works na maayo ito yung gibuhat, pero ang tawag sa Ginoo, unsa man? Iniquity. Kay, ang atong mga binuhatan, kung mao ni atong saligan, unsa may giingon sa Ginoo mga kaigsunan, Isaiah 64 verse 6, Isaiah 64 sa verse 6, the Bible says, but we are all as unclean thing, and all our righteousness are as what? Filthy rags. Kaning filthy rags, mga kaigsunan, ang yang Hebrew word is ed. It means menstrual flux. Kita mog tampons or kanang napkin. Kanang napkin nga ginamit, inana ko ang imong buhat sa pagkamatarong at tubangan sa Ginoo. Kung imo imong saligan, hugaw. You see? Kung naay trapo diri sa pagkauman, trapo diri salog nga hugaw na kayo, pwede pa na nimo magbaklay ka sa, pwede pa na nimo itrapo-trapo sa imong tiil. Pero kinsa man sa inyo karon diri nga puwera lang sa mga kumakain. Naay nahulog na napkin, nya pagkon ay hugaw lapok akong tiil mo ni akong trapo. Na ba sa inyo? Wala na hugaw, di ba? Di ka muawid. You see? Bisag ikaw nga gikan sa imo haludon ka ngano man, hugaw. So inana tubangan sa Ginoo ang imong pagkamatarong hugaw kayo kung mura imong gisaligan. Ay gala. But it doesn't mean that we are downplaying good works. Kung naluwas na ka tinuod, you are so changed by God. Tinuod kaayo ang pag-born again. Mo na born again ka, na regenerate ka, na bag-o ka. Kay mao na nga sa panahon, you will maintain good works. You see? Because you're saved. Ay, piting klaruha. Now, number 5, and lastly, one save, always save doctrine encourage us to serve God more. Encourage ato nga mag-serve pagud padayon sa Ginoo. Why? It is because you receive what you don't deserve. Makarealize ka, di ko deserving sa kaluwasan nga gibuhat sa Ginoo. Gitagaan ko niyag salvation nga dili ko deserving. Di ko angayan mudawat niini nga kaluwasan nga gihatag sa Ginoo. Unsa man ang imo ikabalo sa Ginoo, you will serve Him more. We love Him because He first loved us. Unsa ang giingon sa Biblia ng Jesus Christ? Kinsa kuno ang mas dako og gugma, ang dakog utang nga gipasaylo o gamay utang nga gipasaylo, mas dako gugma ang dakog utang nga gipasaylo. You see? And it will make us humble. Humble ka. Magpaubos kasi mong gawgalingon. Kanang moingon ka nga luwas ka na, dili na siya hinambog. Pagpaubos na sa imong kaugalingon. Ngano man, wa ka na hinambog nga luwas na ko. Ningon ka, naluwas na ko. What do you mean? Wa ko'y mabuhat sa akong kagalingon, magkasala akong dako, ang may kong ilabay sa impyerno, apan nagsakripisyo akong Ginoo, nagpakamatay sa krus, para lang giluwason ko. Ang akong trabaho, nagtuo lang sa iya, gilawas ko niya, ug tungod kay wa ko'y katungod ni mo dawat ining kalawasan, pero gilawas niya mong ko niya, samtang ako magkasala, I will serve Him more. You see, you will be humble. And ato makitaan, mga kaigsunan, nidot kayo, you are assured of your destination place. Imong destination. Unya, di ba, last verse, and I will close. Kaning Hebrews chapter 6 ba? Mao ni ang ginagamit sa mga kulto
para pag kuan mo nilang pinakakusgan nga bersikulo para i-proof nga mawala ang kaluwasan. Tanawa ang ilang pinakakusgan nga bersikulo mga kaigsunan. Look at this. Hebrews chapter 6, verse 4. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted the heavenly gift and were made partakers of the Holy Spirit. Look at this. And have tasted the good word of God and the power of the word to come, if they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh, to put him in an open shame. Now, imposible na kuno nga katong mga ni fall away, mabalik pas pagtuo. Now, akong pangutana. Sa once sa imuhang kinabuhi, nawala na ba imong kaluwasan once? Na ba kay kaila nga tao kay nagtuo man gid mo nga mawala ang kaluwasan, di man mo magtuo nga once save always save. So nagay tao sa inyuhang simbahan nga nawala ang kaluwasan. So asa naman sa karon? Nibalik na? Nibalik na ba sa inyong simbahan? Umutubag sila nibalik na. Di tinuod ang verse. Imposible man ka mag-repent. Sabaw pa, kung tama ang ilang interpretation sa verse, tanan nga mga nawala ang kaluwasan, imposible nang mabalik pa. You see? Imposible nang mabalik pa. Ano man? It is impossible to renew them again to repentance. But their interpretation is wrong, mga kaigsuunan. There is a lot of interpretation of this text. Nga dili mahimong kingkoy ang pulong sa Ginoo. Ginahimo lang kingkoy ang pulong sa Ginoo para lang mo fit sa ilahang pagtuo. You see? Now, in our belief, mga kaigsunan, it doesn't mean nga gitawag nga mawala ang kaluwasan. There are at least 4 interpretation ani nga gitawag nga verse. Because, honestly, it is a hard verse. Lisod siya nga teksto nga gitawag nga sabton. And I don't have time para kuhaning i-one by one usulti sa inyo nga karon. But one thing I'm sure, nga dili ni nagtudlo mawala ang kaluwasan. Kung nagtudlo ni mawala ang kaluwasan, tanan nga mga taong nawad-ag kaluwasan di na maluwas pag-usab. You see? Because of this verse, kung tinuod sila. But maybe next time I would try to unpack this thing sa inyo. Now, daw bi pastor, na may mga nag-claim na Kristohanon kaniadto pero nibiya nas pagtuo. Last verse to answer that. Unsa man to'y nahitabo sa ilaha? Unsa man giingon sa Biblia, mga kaigsunan? The Bible says in 1 John chapter 2 verse 19, last verse. And we will close. 1 John 2:19. How about those people nga nibiya na gyud? Wa na ni balik hangtod namatay. They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would no doubt have continued with us. But they went out that they might be made manifest that they were not all of us. Katong mga tao that truly nibiya na gyud, wa na ibalik-balik, nahimo ng demonyo. It means that they were not truly of us. Ug ako, mga kaigsuonan, even me, if one day mubiya ako sa pagpangalagad sa Ginoo, kay ambot lang sa nahitabo, it means that I am not truly saved. You see? But I believe it will not happen by God's grace. Because I know my justification is true. And because my justification is true, one day, surely, I will be glorified. And if you are sure today, nga ang imong justification tinuod, sure na ka that one day, you will be justified. And therefore, atong na pamatud-an karon, nga tinuod di ay, once you are truly saved, you will always be saved. Because all people who are justified, saved from the penalty of sin, will all become glorified, saved from the presence of sin. And we say amen to that. Palihog manindong tanan, magampo ta. Aman nga langit nun, salamat Lord sa imong kaayo. Salamat sa imong gugma nga gihatag kanamo. Ikaw Ginoo mag-bless
ug magahatag kanamo og panalangin amahan. Hatag kanamo ang grasya, hatag kanamo ang kalig-on Ginoong Dios para amo ang mas masabtan ug mas kita pa Ginoo ang amo ang gituhan Lord nga mahimo gyud namo nga mapakalyana pas mga katawhan ang mga katawhan mo tuo niini kay mo ni ang gahom sa imuhang kamatayon sa krus Ginoong Dios. Grabe ang gahom sa kamatayon nimo amahan nga ang among kaluwasan tinuod gyud og di na gyud mabakwi kanamo ug ang imuhang kamatayon sa krus kayang mobag-o sa among mga kinabuhi Ginoong Dios nga mahimo ming tao nga mga gikan sa mga dautan nga mahimong matarong nga mga tao tungod kay among gisunod ug among gikinabuhi ang matarong ang pagkamatarong nga imong gihatag kanamo. Bless these people Lord as we continue our week. Ikaw Ginoo magabless ug magalig-on kanamo padayon sa paghatag kanamo og mga kadaugan. Padayon sa pagtudlo ka naman sa angay Ginoo. Pasayloa kami sa mga sala. Sa ngalan ni Jesus, gipangayon among tanan. Amen. You can look for a place if you wanted to pray. Salamat yang Ginoo sa kaluwasan nga di na gid mo biya nimo. Talk to Him now. And maybe next Sunday afternoon, we will have another expose. Atong istoryahan ni Kuyanap na kabkaron nga ano itong God the Mother. Tinuod ba ng God the Mother? Nakadawog na mo na. Gipangutan ni Ma'am Lani kanina, but I will further explain that karon na maabot Sunday afternoon para ato ang mas maklaro kung unsa gyud nakatinuod atong tanawon ang verse nga ilang ginagamit kanang the New Jerusalem is the mother of us all. So atong tanawon kung tinuod ba na mao ba gyud na siya gitudlo sa balaang kasulatan. Please pray. And after this, akong giyangyo si Brother Fairlo to please come and close us with prayer.